that joy which is serene, serene meaning kalmado, okay, payapa, untouchable. Wow, untouchable. Ibig sabihin, yung joy na yan, walang makakapag-alis sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng untouchable. And self-contained. That joy which is completely independent of all the chances and the changes of life. Magbago man yung sitwasyon mo, magbago man yung condition mo, ngayon nakakaangat ka, baka sa susunod ay medyo bumaba ng konti yung standard na yung buhay, hindi na alis yung joy na yan, hindi na alis yung blessed na yan. Hindi katulad ng happiness, magbago yung sitwasyon mo, lumuma yung gamit mo, lumuma yung damit mo, nawawala yung happiness. Kaya, pag meron kang natanggap na magandang bagay, yung ngiti mo hanggang doon, diba? Pero habang tumatagal, luminit yung gumagano'n na, hanggang sa nakasimangot na lang. Yun yung happiness. Pero yung joy, hindi naapektuhan. Yung word na makarios, hindi yan nakadepende sa mga bagay na iyan. Okay? So, ito nga, explanation pa nga ni Barclay, William Barclay, na yung blessedness na ito na ginamit dito sa mga beatitudes na ito is something far more permanent than temporary happiness. Okay? Yung Christian blessedness is completely untouchable and unassailable. No one, said Jesus Christ, sa John chapter 16, 22, John 16:22, no one will take your joy from you. Walang makakapag-alis. Ngayon, kung babasahin pa natin yung Romans, ang haba nun. No one, hindi kamatayan, hindi gutom, hindi perils, not dangers, sabi ni Paul. Walang makapag-iwalay sa iyo sa Panginoon. So, itong Beatitudes na ito, speak of joy which seeks us through our pain. So, kahit nakaranas ka ng pain, that joy which sorrow and loss and pain and grief are powerless to touch. Hindi kayang agawin ng kalungkutan, hindi kayang agawin ng kahirapan. Yung joy na yan, pag meron ka, powerless ang kalungkutan dito. So, take note, ang kausap dito ng finances ay kanyang mga alagad lamang. So, itong joy na ito, ang makakaranas lamang is yung totoong pagbabago. Hindi kasi, ang joy kasi hindi sa outside na mga nakikita. Hindi, kundi from the inside. Inside na nagre-reflect lang or lumalabas lang sa isang tao from the, hindi lalabas naman from the outside. Okay. So, ang pagbabago ay sa puso. Yung pusong bato, naging pusong mamunda. Yung naging pusong flesh sa English na naging heart of flesh. Bakit? Dahil sa pag-surrender natin na ating buhay sa ating Panginoon Jesus. Okay. So, ang unang beatitude dyan is, blessed are the poor in spirit. Ano ba ibig sabihin ng poor? Una, no? Tingnan muna natin doon. Yung pagiging poor or yung pagiging dukha, yung kapus ka. Kaya nga yung ibang tawag na dyan ay kapus palad. Pero kompleto naman yung palad niya, kapus lang. Kapus palad or meron kang kakulangan. Pwedeng kakulangan sa pera, sa pagkain. Yung iba, ang hirap ng buhay kasi walang load. Kaya ang sagot dyan, benta mo sa cellphone mo, bili kang load. Ang problema, ganun din. May load ka nga, wala ka man cellphone. Pero hindi doon yung blessedness na to. Hindi doon sa mga gamit. So, ang dukha, yun nga ay ang kakapusan sa mga bagay, especially sa mga material na mga bagay ng pera.
Okay? Pero, kung mapapansin natin, hindi siya pagiging dukha ang tinutukoy dyan. Kasi, mapansin mo, sa atin na lang, sa buhay dito sa atin, pag nakita mo isang tao na umaangat, nakita mo yung bahay niya, ay, ang palad mo naman, sis, di ba? Pag nakita mo ba yung tao na nababawon sa utang, sasabihin mo ba, ay, ang palad mo na, kapatid. Diba? Meron bang ganun? Nakita mo isang tao na meron siyang lumating siya, meron siyang magandang sa, ay wow, blessed mo na, bro. Pero umuwi siya na isanlanan niya, naibenta na yung mga ari-ari mo. Sasabihin mo ba, blessed ka? Minalas ka, pre. Minalas ka, pre. Ano kayo sumpag dumating sa'yo? Ganun ang sasabihin mo eh. Diba? Ang Panginoon, ang sabi niya, mapalad yung mga mahirap, pero hindi mahirap sa physical, sa material. Because ang katotohanan, yung pag mahirap ka, hindi naman talaga blessed na siya. In reality, in reality. Pero ang tinutukoy dito, ang pagiging mahirap, ang tinutukoy dito is yung pagiging mahirap sa espiritu, yung kakapusan sa espiritu. Ano ibig sabihin ng dukha sa espiritu? Yung kabaliktaran nito, yung tao na, ay, hindi ko naman kailangan ng Diyos. Bakit? Tingnan mo naman, mas maasenso pa nga ako sa iyo eh. Yun yung kabaliktaran nito. So, yung word na hindi ko man kailangan ng Diyos, ang poor in the spirit is, Lord, kailangan kita. Sa lahat ng area sa aking buhay, kailangan kita. Pero, nananalangin naman na. Nagbabasa ng Bible. Pero masasabi mo pa rin na, Lord, kailangan pa rin kita. In other words, nakadepende ka sa Kanya. Okay, yun ang ibig sabihin ng poor in the spirit. So, ang maging dukha sa espiritu, ibig sabihin yung ay nangangailangan ka ng mga bagay na spiritual, mga bagay na mula sa Diyos. Ito na yung meron kang desire na magbasa ng kanyang mga salita. Ito na yung may desire ka na uy, prayer meeting, tara, punta tayo. May scripture reading ngayon. Naantok na ako eh. Hindi, yung meron kang desire na mangyari ang mga bagay na tara, magsimba na tayo, linggo. Diba? Ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba na sinasabi mong kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Ito ay pagpapakita na willing ka na magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Yung iba, binabanggit lang niya ang Diyos, pero hindi mo nakikita nagpapasakop sila sa Diyos. Ay, ang Diyos, kailangan natin ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos, hindi naman manalangin. Hindi rin nagsisimba. Okay, nandun lang sa bahay. Ang tao ito ay hindi nakikitaan ng anumang pagmamalaki o pagbibigay ng importansya sa sarili. Okay? Kaya na nga, sapagkat yung poor in the spirit ay kabaliktaran ng pagiging proud or mapagmalaki. Ang daming mga taong ganito. Alam ko, may mga na-encounter na kayo dyan. Na especially yung may mga kasapi na sa isang religion. Na pag napitan mo, ay, membro na ang dito. Hindi ko kailangan mo. Dapat na ikaw sumapi sa akin. Yung mga ganun. Mas totoo kami. Okay? Ano ang magiging ganti naman, reward, kung nangyayari sa iyo to, yung hinahanap mo palagi, ang mga spiritual na bagay, ang magiging ganti niyan is, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ano ibig sabihin ng sa kanilang kaharian ng langit? Una, meron kang assurance na kabilang ka sa kingdom ng Diyos. Okay? Merong assurance na
dapat hindi ka na magdududa. Pag nangyayari sa iyo to, yung meron kang poor in the spirit, sinasabi mo na kailangan mo ang mga bagay na spiritual kalamang Diyos sa buhay, paghaharian ka niya. Okay, yun yung una. Maghahari siya sa buhay mo. At pangalawa, of course, sigurado ka sa langit. Yan. Kasi sabi dyan sa kanila ang langit Hindi naman ibibigay sa iyo ang langit. Okay? Ang ibig sabihin nito is, sigurado ka na pupunta ka doon sa langit. Ang daming tao na ang bukang bibig. At tatanungin mo, saan bang gusto mo? Sa langit o sa siyempre no? Siyempre langit. Pero kung tingnan mo ang kanyang buhay, tingnan mo anong uri ng buhay ang kanyang ibinubuhay. Ni walang puwang ang Diyos sa kanya. Ni walang puwang ang salitang Biblia sa kanyang buhay. Okay? Pero kayo na poor in the spirit, na nagpapakumbaba sa Panginoon, meron kayong assurance sa kaharian ng langit. Pangalawa is mapalad ang mga nahapis. Okay? Mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalibin, or blessed are those who mourn. Mapalad ang mga nagdadalamhati, mga nagluluksa. Diba? Diba sabi ko nga kanina halimbawa, merong kamag-anak, tapos nawalan siya ng mahal sa buhay, nalapitan mo, ay, ang saya mo naman, nagluluksa ka. Ano kayang sasabihin niya sa iyo? Lumayas ka na dito sa harapan. Diba? Pwede ba natin masabi na yung mga nagluluksa ngayon, sila ay mapapalad? O ang kanilang kalalagayan ay isang malaking kawalan? Depende kung sino yung nawala sa kanila. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon is not yung nagluluksa na samahan sa buhay, kundi ang tinukoy dito ay ang mga bagay na dapat ipagluksa ng isang tunay na disipulo, na isang tunay na alagad, na isang tunay na disciple ng ating Panginoon si Kristo, ng isang tunay na binago ng Diyos. At ano yan? Ano itong bagay na to? Ang pagluluksa mo sa kasalanan. Okay. Si David, no? Talagang iniyak niya yan Yung nagawa niyang kasalanan, Psalm 51, awit 51, no? Sabi niya, creating niya, sabi niya, yung linisin mo ako, alisin mo ang, nagpapalinis siya sa Panginoon. Dahil yung kasalanan, nagpapahirap sa kanya. Actually, kahit sa atin din naman. Hindi lang natin na-realize, pero alam natin, mayroong effect ang kasalanan sa atin na hindi maganda. Especially kung tunay kang Kristyano. Hindi mo ma-i-enjoy yung kasalanan sa buhay. Pag may nagawa kang kasalanan, siguradong magluluksa ka at malulungkot. Lord, ganito, magdudulog ka talaga. Hindi yung maliwanag na nakagawa ka ng kasalanan, magmamalaki ka pa, ipagtatanggol mo pa ang iyong sarili. Diba, may mga nag-justify, sabi niya, ay, pasensya na po, tao lang. Hindi ganun yung blessed are those. Hindi ganun yung blessed are those who mourn. Hindi mo ginajustify ang iyong nagawang pagkakasala, kundi ito'y ikinalulungkot mo, pinagluluksa mo. Ang word na mourn diyan ay merong sense ng brokenness. Alam mo yung brokenness? Yung talaga yung damdamin. Alam ko naranasan niya na rin yung brokenness, yung